pagod, laspag, at parang hindi ko na kaya. Yan ang nangyari sa akin habang nagpapahinga sa bayan ng iba sa Zambales. Bali pang 12 araw na pala namin na nagbibisikleta sa kalsada para tapusin ang North Luzon Loop. At ngayong araw ang isa sa pinakamahabang ruta namin dahil papadya kami mula sa San Fabian sa Pangasinan hanggang sa San Narciso sa Zambales. At ang distansya nito ay halos 235 kilometers. Sa totoo lang, ito yung isa sa mga oras na parang gusto ko na talagang isuko ang laban. Sumakay ng bus at umuwi ng bahay. 12 araw na tuloy-tuloy na padyakan tapos 3-4 na oras lang ang nagiging pahinga namin sa isang araw. Then kinabukasan, padyakan na naman. Pero kung may natutunan man ako sa 12 araw namin sa kalsada, ay ito yung pagpupursige sa kabila ng hirap at pagod. Alas 11:30 ng umaga nang narating namin ang Mabini, Pangasinan. Dito nagtanghalian kami at dito rin ako nag-decide na umidlip. Nagbabaka sakali na mabigyan ulit ng lakas para ipagpatuloy ang padyakan. Nagpatuloy kami ng pagsipa bago mag-alauna ng hapon at wala akong kaalam-alam na ito na pala ang umpisa ng kalbaryo namin. Ahon ang sumalubong sa amin sa kahabaan ng Burgos. Sinusuong namin ang napakahabang ahon dito habang tinitiis ang init ng sikat ng haring araw. Tapos may mga pagkakataon din na kailangan naming tumigil kasi kumakalog yung bottom bracket ni Tatay Roda Blas. Grabe, maahon pa rin kami. Mahaba-haba at tuwirk na araw. Umaalog na naman ang bottom bracket ni Tatay kasi masyadong malakas ang kanyang mga padyak at naiiwan kami. Isa din sa mga bayan na nadaanan namin ay ang bayan ng Dasol. Sikat ang bayan na ito sa paggawa ng asin. At ang isa sa pinaka-naaalala ko sa lugar na to ay kung gaano katahimik at payapa ang mga kalsada sa kahabaan ng bayan na to. Grabe, napakapayapa ng lugar na to. Ang tahimik eh. Halos walang dumadaan ng sakyan. Mga alas 3 ng hapon narating namin ang bayan ng Infanta. Hindi sa Quezon ha, sa Pangasinan. At ito na rin yung huling bayan sa lalawigan na to. Chill-chill lang ang aming naging padyakan sa huling bayan ng Pangasinan. At dahil medyo laspag na nga ako sa mga oras na yan, hindi ko na rin namalayan na narating na pala namin ang unang bayan sa Zambales, ang Santa Cruz. At mula dito ay meron pa kaming natitirang 105 kilometers papunta sa San Narciso. At kahit laspag na ako dyan, siniglahan namin ang aming padyakan. Mabilis lang namin sinuyod ang bayan ng Santa Cruz at ng Candelaria. Pagdating naman namin sa Masinloc, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Isang ahon ang naghihintay sa amin dito. Well, actually, hindi naman talaga ganun kahaba yung ahon dito. Kayang-kaya namang tiyagain. Pero pag gantong sobrang laspag ka na, yung mga maiikling ahon, biglang humahaba. Ahong malala to. Ahong malala. Iba, botolan. Ahon pa din. Palubog na ang araw nang natapos kami sa mga ahon ng Masinloc. At kahit papano, na-enjoy naman namin ang napakahabang lusong hanggang marating namin ang bayan ng Palawig. At dahil laspag na ako, mga alas 7 ng gabi, nag-decide kami na tumigil at magpahinga sa bayan ng iba. At sa mga oras na yan, tinanggal ko na yung Insa 360 kasi nabibigatan na ako at ramdam ko na ang pagod. Pagod na parang ayoko nang pumadya. Pero wala naman ako magagawa kasi kailangan kong tiisin yan. Kaya mga brother, magkapahinga kami dito sa bayan ng iba, sa Zambales. And sobrang bigat na ng Insa 360, so tatanggalin ko na. At pagdating na lang siguro dun sa San Narciso ako magbablog ulit. Hindi na kaya. Kaya tsinagana namin suyurin ang mga bayan ng Botolan, Cabangan, San Felipe at mag-aalas 12 na ng hating gabi nang nakarating kami sa bayan ng San Narciso kung saan kami magpapahinga.